Karamihan sa atin, itinuturing natin ang basura bilang isang mabahong bagay, madumi, nakakadiri at mabaho. Ngunit para sa iba nating kababayan, ito ay pera. Dito sila kumikita ng pera. Ito yung pinagkukunan nila ng pera para sa pang-araw-araw na pangangailangan nila. Panggastos sa kanilang pamilya, pambili ng pagkain, at kung ano-ano pa. Kagaya na lamang ni Kuya Kevin. Siya ay gabi-gabing namumulot ng basura, nangangalkal ng basura. Kahit na mabaho ginagawa niya, kahit na nakakadiri sa tingin ng iba, patuloy niyang ginagawa ito para sa kanyang pamilya. Si Kuya Kevin ay may pamilya, may isang anak, ngunit sabi niya hindi raw ito nag-aaral sapagkat wala siyang ibang hanap buhay para sustentuhan at suportahan ang pangailangan ng kanyang anak sa eskwela. Kung kaya't ang ginagawa nila ng kanyang asawa, sila na lamang ang nagtuturo sa kanilang anak magbasa, magsulat at kung ano-ano pa. Kaya mapalad tayong mga kabataan na nakakapag-aral sapagkat maraming kabataan ang nais mag-aral ngunit ang kanilang magulang ay walang kakayahan na may pagpaaral sila. Tara, ating panuorin at alamin ang hanap buhay ni Kuya Kevin sa basura. Pakat mo ba? So ayun guys, oh, kita nyo, namulot sila ng basura. Diyan tayo magtatanong. Magkano kuya yung kinikita mo sa araw-araw na ano? Depende sa kalakal namin. Minsan nakaka 300 kami. Minsan 200, ganyan, 150. Paano tuwing gabi ka lang nag-ano, nangolekta? Oo, tuwing gabi. Sa araw, hindi natutulog kami sa araw. May ano ka po ba? May pamilya? Meron, May anak ka? meron kami isang anak. 9 years old. Nag-aaral po siya? Hindi nga nakapag-aral ngayon. Ay, hindi siya nag-aaral. Oo, hindi. Walang hanap buhay na. Walang ibang hanap buhay, no? Ito lang yung ano, Tsaka inaasikaso pa namin yung requirements ng anak. Kasi kailangan may ano siya, birth certificate. ano pala tayo pangalan mo? Ako si Melvin Piit. Melvin, si Kuya Melvin. So guys, ito po, nakilala si Kuya Melvin dito. Namumulot sila ng basura. Hindi lang siya, kundi may mga kasama pa rin si tatay at andun pa yung iba. Ano naman po Kuya Melvin yung mga kalakal niyo dito? Plastic, lata, sibak, mga tanso, mga bakal, yung mga kinukuha namin. Gano'n na po ba kayo katagal na namumulot ng basura? Mula nung nag-lockdown, nandito kami. Nangangalakal kami. Pagka tumatakbo na lang kami. Pagka alas 10, uwi na kami. Uwi na kayo. Pinapauwi na kami ng barangay dahil lockdown. So guys, tingnan niyo po yung mga kalakal niya. Lata. Lata siya. Ito, anong laman nito? Mga plastic, so halo-halo, no? Ito yung kalakal niya, may lata siyang malaki. Ano to kaya? Mga sirang cellphone. Saka kung ano-ano pa, oh. Magkano naman yung pagbenta mo nito, kuya? Sa ganyan, 10. Yung Sam- maliit, 15. Paano yan? 10 per kilo? Oo, 15. So guys, ito po, ang pagbenta po ni Kuya Melvin dito, 10 per kilo. So, ang isang kilo nito, may ilang piraso per kilo? Mga maigit 10 piraso. Madami na, madami. Marami. So guys, oh, tingnan nyo, ang ganito, kaya ang isang kilo, madami talaga. So, sa isang araw, kuya, ilang kilo yung ano? Ako, maabot ng 2 kilo lang yan. Capacity niyan, oo. So guys, ito, 2 kilo lang daw. No? Puro plastic, binibenta ni Kuya Melvin. Oh. May pamilya siya, may isang anak, pero hindi daw nakakapag-aral sa ngayon. Oh. Pero pinapag-aral mo naman yung anak mo? Oo naman, pinapabasa ng asawa ko dun sa bahay. Ay, yung anak mo yung ano? Oo.
Pero marunong naman na siya magbasa, magsulat, pangalan niya. Nakapasok po ba siya sa eskwela? Kahit Sa grade one? mga ano lang, sa mga tawag dito, sa mga church lang, Sa mga simbahan lang. simbahan. Pero sa mismong eskwelahan, hindi pa. Hindi pa. Ilang taon na po ba siya? Ano, 11 years old. So, yung anak po ni Kuya Melvin, 11 years old na. Babae po ba? Lalaki? Lalaki. Lalaki. Hindi siya nakapasok sa eskwela pero nag-aaral sa mga church na pupunta sila sa mga church. Tsaka yung asawa ni Kuya Melvin yung nagtuturo sa kanyang anak. O kasi wala naman trabaho yung asawa ko kasi may hika nga. May sakit yung anak. Oo, may ng hika asawa mo. na asthma. Ilang beses na namin pinadoktor yun. So, gaano po ba kahirap yung trabaho niya, Kuya? Minsan mahirap din talaga kasi minsan wala rin naman kami nakakalakan araw-araw. Minsan depende lang sa araw na kinikita namin. Sa ngayon, Kuya, yan lang yung kalakal nyo. Pero po, Meron po. mga karton, Mga karton. Yung sa karton, magkano kilo? Kilo yan. 2 piso 1 kilo. 2 piso. Ang 1 kilo niya so ganito lang karami. 1 kilo na yan. 1 kilo. So siguro mga ito 3 kilo lang to. Sa pesos lang yan. Total yan. Karton. So guys, ito pala yung pagbinta ni Kuya Melvin dito. 2 lang daw yung kilo. So ito may 1 kilo na daw. No? So hanggang anong oras kayo dito, Kuya? Mga 12, alas 12. Ano? Hanggang mamaya pa? Oo, mamaya pa. Kumain na po ba kayo? Wala pa nga eh. Pa kayo kumain? Hindi pa kami kumain. Bago kami naman umalis doon sa bahay, kumakain na kami para hindi na nakakaano. Anong oras kayo umalis sa bahay? Mga alas 4, gano'n. Alas Basta 5. tapon. Oo. Tapos naghanap na kayo ng basura. Hindi naman kasi meron na nag-i-stay talaga yung basura dito. Hindi na kami umaalis dito. So paano yan? Pag alas 4, alis nyo. Tapos saan kayo pupunta niyan? Dito lang sa Pico. Kasi taga doon kami sa sa Sunflower. Sa Villa Emelda. Oo. Doon kami nakatira, nangupalang kami doon. Wala na po ba kayong mga kamag-anak na Meron naman, kaya lang, syempre, hindi naman kami masyadong lumalapit kasi nga, yung asawa ko nga, ayaw nga sa kanya. So, kumbaga, ako na lang ang tawag dito, iba sa namin. Kasi kahit mag-anak ka, hindi mo malalapitan. Baka may masabi pa, kaya hindi na ako kaya hindi na kami lumalapit. So, wala na ibang tumutulong sa'yo na pamilya mo? Wala na. Kasi yung mama ko, pinapadalang ko na lang dito sa probinsya. Nagpapadala ka pa? Sa itong trabaho mo, nagpapadala ka pa doon? Kasi nga, minsan, wala rin silang pera. Ang probinsya namin sa Cagayan, Apari. Yung Cagayan, no? Cagayan yan. Oo, Apari, Cagayan. So, grabe guys, yung trabaho ni Kuya Melvin, pangulit ka ng basura, pero nagpapadala pa siya doon sa probinsya niya, sa nanay niya, no? Nanay niya. Galing mo naman, Kuya. Ganun talaga, kasi hindi naman na Mahirap din po ba yung nanay niyo? mahirap din talaga doon sa amin kasi pagdating ng ng katapos ng taniman, wala nang hanap buhay. Kaya kailangan, kung masipag ka, dapat magtanim ka ng mga gulay, ganyan. Pero kung wala ka naman, talagang wala na. Ay, yung pamilya mo magsasaka po sa ano? Magsasaka lang. Pagkatapos ng magsaka, wala na. Hindi na siya Kaya na lang, pagka doon sa bukid na lang sila, linilinis yung mga palay, ganun lang. So guys, ganun po. Mahirap po pala sila, Kuya Melvin, sa probinsya. Mahirap din po sila. Saka ngayon, dito po siya, trabaho niya nangangulikta ng basura. Nagpapadala pa po siya sa nanay niya. May pamilya po siya, may asawa at may isang anak. Yan. Kahit pa paano, nakakaraos din. Nakaraas naman, pang araw-araw. Pang araw-araw. Kasi nga, lalo pa, nagme-maintenance na yung asawa ko. Ilang taon na yung asawa ko, 55. May maintenance siya. High blood, tsaka asthma. O yun. So guys, yung asawa ni Kuya, may asthma daw tsaka high blood.
So, bumibili siya ng maintenance, no? Kalahin nyo, ito yung trabaho ni Kuya. Nagagawa niyang bumili ng maintenance ng asawa niya. Nagpapadala pa sa nanay niya. So, saludo talaga kay Kuya. Galing, no? Nga. Masaya ka naman po ba sa trabaho niyo, Kuya? Okay naman kasi nakakaraos naman kami araw-araw, nakakain naman kami sa araw-araw. Hindi po ba kayo, nakahanap ng ibang trabaho? Naghahanap pero sa ngayon kasi ayaw din kasi ng asawa ko mag-construction kasi dati kasi ang trabaho ko talagang unang-unang construction, tapos nag-construction, nag-canteen din, kaya marunong din konting sa pagluluto. Gusto ko nga sana kung kahit pa paano sana kung may mapepwestuhan na lang sana, magluluto na lang sana ng mga ulam-ulam. Marunong ka po magluto. Lahat naman na klaseng trabaho, kaya naman. Kaya lang ayaw lang kasi ng asawa ko na mapalayo. Kasi nga, yung gawa nga ng minsan may sakit siya, hinahabol yung... So, Kuya, kung magkataon na may puhunan ka, gusto mo magnegosyo ng pagluto? Pero oo naman. Kasi mas maganda siguro yung kaysa dito naman. Hira lang kasi sa baba pa ng kalakal. Dati halos yung mga 2016, malakas pa kami dito. Maabot pa ng 1,000 yung namin kita. Sa ngayon kasi talagang mababa talaga yung kalakal. Ang sibak namin dati, maabot siya ng 19. Yung mga ganitong plastic. Ito mga plastic. Oo. Magkano Ang yan? kilo nito, halos 19. Ang kilo. Isang kilo. Ang kilo nito, siguro, marami-rami rin. Mga ilang kilo. So guys, noon daw, ang kilo nito, 19. Ngayon, magkano Ngayon na lang? po na lang, 8 na lang. 8 na lang. Sa lata naman, eto halos isang kilo naman ang capacity nito. Pero ang capacity nito, magkano na lang ang kilo nito? Ano na lang, 8, 9, depende sa junk shop na mabibilaan. Noon, magkano ang kilo niyan? 15, 13 ang lata. Ang ganda Isang po. kilo na. Isang kilo Oh. nito. 8 po yung kilo nito, 8, 9, ganon. Oh. Pero noon, umabot daw po ng 15. So, murang-mura talaga ngayon. Murang-mura na po talaga. Ito po yung kalakal ni Kuya, no? Tsaka meron ka pa po doon, Kuya. Meron pa eh. No, may mga kalakal pa po si Kuya doon. So, yun lang po, Kuya. Yung mga karton. Oh. Lagi po ba kayo nandito? Lagi naman, araw-araw kami nandito. Halos gabi-gabi. Wala nang pahinga, kahit December, kahit bagong taon, kahit nagputokan na dito, nandito pa rin kami. Busy kayo dito, no? Kaya, Okay. salamat. Ingat. So yun lang po guys, yung video natin dito lang po magtatapos. Maraming salamat po sa panonood. Naway supportan niyo po ang aming channel. Maraming salamat and God bless po.